Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebag-lebag na with evidence. Ako po, nanganganib ang buhay ni Congressman Leandro Leviste. May gustong ipapatsugi siya, kabibig. Grabe ang kanyang revelasyon ngayon, kabibig. Lalo na noong mga listahan ni Yusek Cabral na meron siyang kopya. Kasi binulgar na ni Leandro Leviste. Sa tamang panahon, ibubugal niya, ilalabas niya ang listahan. Sabi dito, hindi lang kongresista, may mga senador, may mga private personalities na kasali sa nag-insert na maraming budget insertions. Hindi lang mga congressman, mga secretaries at undersecretaries sa DPWH at ibang ahensya ng gobyerno. So yun ang laman ng listahan ni Yusek Cabral. Ngayon, kabibig, sa pinasabog ni Congressman Leandro Leviste, marami ang gustong ipapatsugi siya. Oo mga kabibig, sinabi niya. Sabi din niya na kung matutsugi man siya, meron na siyang taong sinabihan na ilalabas ang listahan. At posible, meron siyang ibibili ng mga video kung saan sasabihin niya kung sino ang posibleng mastermind sa pagpapatsugi sa kanya, mga kabibig. Grabe, no? Naku, nakakatakot naman yan. Si Yusek Cabral, questionable pa yung pagkamatay. Tapos itong si Congressman Leandro Leviste nagsabi na maraming gusto ipapatsugi siya. Marami siyang na-receive na mga tsugi threat. Nakakatakot naman yan, kabibi. Diba? O eto ang video ni Congressman Leandro Leviste. Na-interview siya, I think sa SMNI. Kanyang sinabi na, ito kabibig ha, sabi dito, pag pumanaw na ako, nagbigay ako ng instruction na ilabas ang buong Cabral files. May banta sa seguridad. Buong pagtitiyak na sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na darating ang araw na maisa sa publiko din ang nilalaman ng controversials na Cabral files. Giit ng mambabatas, sisiguraduhin ko na balang araw lalabas to. Isa sa mga dahilan kaya hindi ito inilabas ngayon ay dahil nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas nito. Anya, sakaling may mangyari sa kanya ay naghabilin na siyang ilabas ang mahalagang dokumento na naglalaman ng listahan ng mga nakinabang sa mga maanomalyang proyekto ng gobyerno. Hala, grabe, no? Talagang merong listahan si Yusek Cabral. Tinawag itong Cabral Files. Ito yung sagot sa lahat ng maraming katanungan. Bakit si Sara Diskaya lang ang kinasuhan, pinakulong? Bakit yung iba na binulgar ng mga Diskaya ay libre ngayong nagbabakasyon, nag-enjoy the party? Dapat lahat. Malapit na ang Pasko. Nasaan ba yung sinabi ni BBM na hindi aabutan ng Pasko, may makukulong? So, ibig sabihin niya, si Cabral lang, ang mga Diskaya lang ang makukulong, pero yung mga malalaking isda ay hindi nakukulong. Nag-party-party pa, nag-Christmas party pa, nagbakasyon sa ibang bansa, yung mga malalaking isda na dapat sana kasama silang makulong ng Diskaya na yan. Diba, kabibig? Tapos ito, si Congressman Leandro Leviste ipapatsugi ng dahil sa Cabral Files na kanyang ibubulgar later on. Nakakatakot naman yung kabibig. So ito, ang panayam ni Congressman Leviste hinggil sa issue na ito. Kabibig, araw lalabas ito kasi sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Hala. Oh my goodness.
Yun kabibig, nakakatakot mo. Again? Isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Ngayon kabibig. Meron na siyang binigyan ng instruction kung paano ilabas ang Cabral files. So nakakatakot kabibig. Sino bang hindi matatakot dyan? Sabi ng isang netizen, bakit ka pa naman papanaw? May threat ka ba dahil dyan sa listahan ni Cabral? Mabuti ilabas mo na habang buhay ka pa. Paserox mo at ipa-authenticate mo sa isang korte para hindi matamper at permahan mo bawat pages para katunayan hindi fake ang dokumento. At ang original copy is secure mo sa position mo. Xerox lang ang ibibigay mo kung kailangan. Kaya dapat ang taong bayan mag-isip-isip na kasi mahirap kalabanin ang mga demonyo. Dapat maalis na yung nasa taas sa pwesto. I-share mo na, Congressman Liveste sa bayan. Parang alam lahat ng katotohanan. Para sunod na eleksyon, alam na kung sino yung mga kurakot. As in need pa talagang tsugiin para mailabas. Kung may malasakit at gusto talagang marisolba ang korupsyon at may mananagot, ilabas mo na yan. Ngayon pa, para naman malaman ng buong mundo kung sino yung mga kurakot. Ayan, kapiping. Nagalit na ang mga netizen. Sabi dito, ilabas mo na. Diba? Huwag nang pakimi-kimi pa. Bakit ka nagkimi-kimi? Ilabas mo na. Huwag kang matakot. Nasa likod ang mga mga tao sa'yo. Diba? At ito nga mga kabibig, parang nagsalpukan sina Congressman Terry Ridon at si Congressman Liveste, mga kabibig. Yes, parang ano ba, ito yung sagot ni Congressman Terry Ridon kasi ibinigay na halimbawa si Terry Ridon na tumangga na may mga budget insertions ang kanyang party list. Diba? Sabi ni Ridon, ay, bakit mo ako dinadamay dyan? 2025 pa lang ako pumasok. Ang minimin, ang punto ni Congressman Leandro Liveste ay yung yung party list, hindi ikaw. Parang na guilty or parang tawag dito, na guilty ba si Ridon? Natakot ba si Ridon? Ito kabibig ha, pakinggan natin ang interview ni Congressman Party List Representative Terry Ridon hinggil sa issue na ito na pinasabog ni Congressman Liveste. Let's watch this one. Doon yung magpalabas dito. Ito na. Doon yung magpalabas dito, dapat ay DPWH. Pero dahil daw doon sa inyong parawagan, ay ikaw ang binanggit na isa sa mga nakalista doon. What was your reaction when you heard that? Well, katulad doon ang binabanggit natin mula kahapon pa, sinungaling siya Congressman Liviste. Kasi ang sabi niya, very specific, no? Si Congressman Terry doon ay meron ng 150 million insertion sa Camarines Sur. No? So, ang sabi ko parang wala ng insertion. Yung mga congressman nung binubuo po yung budget na ito noong 2024. Di ba? So, kumbaga, doon pa lang talagang may problema na siya. And syempre, nung kinonfront siya dun sa factor na yun, bigla siyang umatras. Sabi, hindi, yung party list yung merong proposal po na yun at hindi po si Congressman dito. Pero wala na yun touch move na yun kasi nag-akusa siya tapos nagkamali siya. Siyempre. Diba? So, malaking problema yun. So yun kabibig. Yun ang banat ni Congressman Representative Terry Ridon, House Infra Committee Co-Chair hinggil sa ang mga paratang ni Congressman Leandro Liveste. Naku po. Dito, dapat ay DPWH. Pero dahil daw doon sa inyong parawagan. So, ano ang inyong komento hinggil dito, mami? Kung yan ang sagot ni Terry Ridon, ito naman ang sagot ni Congressman Leandro Liveste. Basahin natin, sobrang taas ito. Basahin natin ha. Liveste files resolution to probe CAMSOR top contractor and Bicol Saro insertions. Call for Ridon's resignation as committee chair to make way for investigation. Batangas 1st District Representative Leonardo Ligarda Liveste, nakahin natin ha. Today is filing a resolution for the House to investigate the DPWH projects of Bicol Gold Rock Construction, GCI Construction, and other companies owned by Steve and GGC Ibasco, as well as the insertions of Bicol
Bicol Saro party list and their connection with Ibasco companies. Levisti also called on Bicol Saro party list Representative Terry Redon to resign as chair of House Committee on Public Accounts to make way for the investigation. Ito na ha. Based on DPWH records, the Ibasco companies have been awarded over 42.3 billion in contracts in Bicol region and over 4.6 billion in contracts in the 1st District of Batangas. In addition, based on the Senate Finance Committee presentation, Ibasco's GCI was the #1 contractor for DA's farm-to-market roads in 2024. Nako, Levisti said GCI and Bicol Gold Rock are actually the top DPWH contractor in my district. They are also the top contractor in Congressman Redon's province of Camarines-Sur and have reportedly built some of the most overpriced and substandard roads in the country. So I thank Congressman Redon for bringing attention to the Ibasco's family project. Levisti added, according to the files from UC Cabral, the Ibasco's company's projects were part of the CENTI 2025 list of projects which are suspected parked funds or pre-ordered by contractors. Of the 954.9 millions in the list for my district, 514.3 million projects went to Guardiola-linked companies and 440.6 million projects went to Ibasco companies. Levisti alleged on December 22 that the files of the late DPWH Undersecretary show that Bicol Saro party list proposed 150 million in projects in the 2025 DPWH project to 75 million roads linking Veneracion, Pamplona to Odicon, Pasacao in Camarines-Sur. Both contracts were awarded to Bicol Gold Rock for 73.5 million or 2% below the approved budget. Redon replied, I have just returned to Congress this year, sabi ni Redon, June 30, 2025, under oath of 20th Congress. So how would be able to make insertions in the 2025 budget if I'm not yet a congressman when this budget was crafted in the 2024 under the 19th Congress? Ito ang sagot ni Levisti. I said the insertions are Bicol Saro party list, which was part of the 19th Congress, and that Redon should check with his party list that they are the proponent of 150 million road projects in Camp-Sur. Media should not allow Redon to evade the allegation by saying it's his party list and not his, and he was also already a member of Bicol Saro at that time. We cannot get to the bottom of this if he convenes a public accounts hearing. Tama ka, BP. Levisti added, Congressman Redon shouldn't hide Bicol Saro party list insertions, whether for 2025 or 2026. If his party list truly has no relationship with the Ibasco family who owns Bicol Gold Rock and won the projects they proposed, to conduct an impartial investigation on the Ibasco companies and the insertions in 2025 DPWH budget, I call for my colleagues to remove Congressman Redon as the chair of the House Committee on Public Accounts. Hala, yan Redon, nanawagan na si Congressman Leandro na tanggalin ka. Tanggalin ka as chair of the House Committee on Public Accounts. So dapat, kasi unfair naman. Pag-uusapan natin ang Gold Rock Company and yung insertions sa 150 million ng Bicol Saro parties tapos ikaw si chair. Diba? Napaka-unfair naman dyan. Mamamasko po, majikas dyan sa below. Diba? So yun, kabibig. Napakatalino po ni Congressman Leandro Levisti, no? Alam niya ang bawat galaw niya, ang mga salita niya, ang mga sasabihin niya, ang mga dokumentong hawak niya. Alam niya kung paano ilabas ito, mga kabibig. Pero nakakalungkot lang kasi sabi niya, nanganganib ang buhay niya. May banta sa buhay ni Congressman Leandro Levisti. Sa sinabi niya, kung paano man siya, merong taong maglalabas sa mga listahan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Di ba kabibig? Kami nakaka-nervyos itong buhay nila, no? Pero in fairness, Congressman Leandro Levisti, walang takot. Sobrang tapang. Oo. Mana kay Lauren Legarda. The boomerang is boomerang with interest.
excellent move, Congressman Liveste. I support Congressman Liveste because he was the only brave soul, aside from Congressman Kiko Barsaga, who deals with corruption in Congress kahit pa pag-initan ng mga kasama, pero the corrupt should never feel okay amidst the anger of the people. Waiting for the return of fire, lalong lalaki ang pisngi ni Koke sa takot. Buti nga, I'm sure, lalong lumaki butas ng ilong mo dito ridon. Sabi ni Badeth Cabico. Ingatan nawa ang Panginoong Hesus si Congressman Liveste. So far, no, mas minahal ng publiko ng mamayang Pilipino si Congressman Liveste at Congressman Kiko Barsaga. Mas maraming naka-appreciate sa kanilang tapang, sa kanilang pagtatanggol sa pera ng taong bayan, sa kanilang pagbubulgar ng mga korupsyon sa bahay ng mga kongreso. Tapos sila pa ang may banta sa buhay, si Congressman Kiko Barsaga, suspended. Baka later on, makakinggan natin or ma-shock na lang tayo nito si Liveste ay matsuki na. Diba? O di kaya pinakancel or may kaso sa ethics complaint. Ano naman ang mga laro nila diba? So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Nakakatakot pala ang buhay politika. Mga politiko. Grabe yung Cabral Files. Grabe ang issue doon. Oo. Sabi nga ni Congressman Leonardo Liveste, hindi lang politiko, may mga private individuals pa na kasama sa insertions. Imagine, tapos yung mga secretaries at undersecretaries, hindi lang sa DPWH, kundi pati sa ibang ahensya na walang kaalam-alam sa budget ng bayan, tapos pinayagang mag-insert ng mga kung ano-anong insertions, ano-anong mga kurakot, magnanakaw talaga. Grabe ka, Pipi. Kaya, yun ang pray natin ang Pilipinas. Tapos, ewan ko yan. Ano bang gawin ni Marcos nito? Ewan ko. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.